Hello guys! I'm here again, Sheena Chanitas, your Pinay vlogger here in Finland. And welcome to my YouTube channel! So, kamusta kayo guys? At ito na naman ako. Matagal-tagal bago mag-upload ng vlog, puro short videos. But anyway, na-miss ko kayo. And thank you so much sa isang kababayan natin na nagtanong. Kaya ito yung reason ko kung bakit gumawa ka ng vlog. Para isahan na lang din. At magkaroon din ng idea yung iba. This question is from Sherlyn Duyon. Ang tanong niya ay ano daw yung ginagawa ng isang nursing assistant sa home care. Yes, by the way, sa mga hindi nakakakilala, once again, my name is Sheena. And nagtatrabaho po ako ngayon sa isang nursing home care as a practical nurse. Pero bago yan, ang unang in-applyan ko dito ay isang nursing assistant. Well, actually, sa nursing home care, parehas lang din naman yung ginagawa eh. Mapa-nurse ka, mapa-caregiver ka, or practical nurse, nursing assistant, whatever. Basta nasa nursing home care ka, parehas lang po yung ginagawa. Maaring may konting difference lang. So, ito yung una, nung bago ako dito sa nursing home. By the way guys, disclaimer lang. So, once again, itong sinasabi ko is just based on my experience. Okay? So, para magkalinawan tayo. And anyway, so let's proceed. Okay, so una, nung pumunta kami dito sa Finland, of course, we're just nursing assistant. Kahit na registered nurse kami sa Pilipinas. So, yung ginagawa namin sa nursing home care, for example, kung sa umaga ka, syempre, ang ipiprepare mo is almusal. Well, actually, kung isa kang hoitaya or caregiver, may tao naman sa, sa kitchen. So, nakaprepare na yung pang-almusal, yung amo puro, which is yung porridge in English. Or like, para siyang, ang tawag nun, nakalimutan ko, cereal, ganon. So, may tinapay na yon. Tapos, tutulong ka na lang din. Kung hindi pa nakaprepare yung gatas, pwede mong i-prepare yung mehoketo, yung nilalagay nila sa puro. Ayan. Or parang lugaw, kumbaga. Tapos, yun. So, yun yung sa umaga, almusal. May mga pasyente na papakainin sa bed or sa kwarto, at may mga pasyente naman na kayang pumunta sa dining area. So, ang gagawin mo is magbibigay ka ng pagkain. And then, dito kasi sa amin, sa place namin, meron kaming lista. Iba-iba kasi eh. Merong place na katulad din sa ibang friend ko, parang dalawang corridor siya. So, itong corridor ito sa'yo, parang ganon. Yung isa sa isang, caregiver, parang ganon, on nursing assistant. Pero dito sa amin, dahil malaki kasi ang population ng pasyente namin, up and down. So, ang ginagawa, bawat isang hoitaya, tinatawag nilang hoitaya, ay may lista. Sa isang tao, for example, merong 8 pasyente, 4 doon, pang-dalawahan, yun yung mga bedridden, ganon. Tapos yung 4 doon, pwedeng maliit na assistant lang yung gagawin mo. So, yun nga, kung sa umaga ka, of course, magbibigay ka ng pagkain, pang-almusal, yung amo puro, tinapay, kung kayang kumain ng tinapay. Kasi may ibang pasyente na hirap sa paglunok or wala nang ngipin, so binibigyan ng saucer waka. Tawag doon ay, durog na pagkain, kumbaga. Tinantaing ako.
So, ayun. At may ibang pasyente na kailangan linisan nyo muna tapos ilagay sa dining area para dun kakain. May ganun. So, depende sa case. Pero, yun yung pinaka-general na ginagawa. So, almusal muna. And then, pagkatapos nun, syempre, mas maganda yung almusal kasi muna talaga para makapag-dumi yung pasyente, may labas. So, pagka, during, amo toilet or amo pesu, or morning wash, or morning activities, kung tawagin, meron yung iba na nakadumi. So, mas maganda yun, diba? Dito, sa nursing home care, yes, lilinisan mo yung pasyente, papalitan mo ng diaper, papalitan mo ng damit. Ganon. So, iba yung damit na pangtulog, iba rin yung damit na pang-araw. Ayun. So, pagkatapos niyan, nagawa nyo na lahat. Of course, bago pala yan, i-double check mo din kung meron kayong pasyente na dapat paliguan sa araw na yon. Kung yun ba ay umaga or kung yun ba ay pang gabi na ligo. So, yun. Ganun yung sa setup namin. So, kung nalinisan mo na lahat, magkakaroon kayo ng, sabihin natin natatapos ka siguro, mga 10, 11. So, sa oras na yun, habang naghihintay kayo ng lunch, magpapa-activities kayo. Kahit anong activities, kakanta, magda-drawing, o gusto mong sumayaw. Basta ma-entertain lang yung mga pasyente, yung mga residente. So, pagkatapos nun, lunch naman, pagdating ng 12. And then, tutulong ka. Kukunin mo syempre yung mga plato or may susubuan ka kasi syempre yung iba hindi naman kayang pakainin yung sarili, so ikaw magpapakain. And then, iba-iba kasing case sa nursing home care. May mga Alzheimer. Ayan, so may iba na bedridden lang pero matalas yung isip. Ganun. So, maraming cases. Iba-iba. And then, pagkatapos ng lunch, so usually naman, ang shifting naman dito is 7 to 3 kapag weekdays. And then, 1 to 9 pagka weekend. 7 hours lang. So, ganun. 7 to 2. Depende. So, pagkatapos ng lunch, may coffee time. So, 2 p.m. coffee time naman yan. Ayun. So, ganun ulit. Serve. And then, tutulong ka kung gusto mo tumulong sa kusina, maghugas din para medyo kasi busy rin ang kusina, ayan, or maglinis ng table, ganyan. Tapos syempre magre-report kayo, magsusulat kayo ng report, pero dito madali lang naman yung pagsusulat ng report kasi computerized na. Yung iba katulad ng sa amin, merong pwede kang magsulat or merong kang i-click-click mo na lang yun doon. Ayan. So, ganun lang siya. Madali lang siya. Mabibisi ka lang talaga kapag may pasyente kang paligo. Yun lang. Tapos sa naman, kung for example, kung panggabi ka, yung tinatawag naming ILTA or evening shift ka. So, syempre ang maaabutan mo dyan yung coffee time. 2:00. Kung pasok mo 1:00, so coffee time 2:00. Ganyan. And then, ang dinner nila is 4 p.m. Pagkatapos mag-dinner, so usually kami sa trabaho namin, nag-uumpisa kami ng 5 p.m. Ng paglilinis ng pasyente. So, yung iba ilalagay na sa bed, babalik na sa bed. Yung iba naman, pwede mong linisan, tapos babalik na lang din sila sa dining area. Ganon. Iba-iba. So, ganon lang siya. Sa morning, kumbaga, busy ka sa pagpasok mo 7 to 10 or 11, busy ka niyan. Pero medyo, ka na niyan, maluwag-luwag ka na niyan pagdating ng 10 to 2, 3, ganyan. So, sa naman, sa pagka-evening shift ka naman, mabibisi ka naman pagdating ng 5 p.m. kasi dyan yung umpisa nung paglilinis yun ng pasyente. So, kung may mabigat kayong pasyente, may ginagamit naman dito na nostory, kung tawagin, o yung lifting equipment. So, yun, para yun sa mga mabibigat na pasyente, kung kailangan yung ilipat sila from bed to wheelchair or wheelchair to bed. Ayan. And then,
ano pa ba? Yun lang naman. Tapos, may evening snack silang. Evening snack sa amin ay 7 p.m. So, yan. So, bukod sa dinner, maaga kasi yung dinner 4 p.m. And then, evening snack is 7 p.m. So, ganun lang. And then, magsusulat ka reports. Sabi natin, may time ka na magsulat ka 7:30 or 8. Depende. Kasi may iba kasing pasyente na, after ng evening snack, tsaka lang magpapalagay sa bed, ganon. Tapos, kung ikaw naman ay night shift, so sa lugar na pinagtatrabahuan ko, yung mga night shift, 3 lang sila. So, sa place namin, may 6 or 7 hoy-taya sa isang floor at sa taas ng floor. Before yun, pero ngayon dahil nga, katulad nga sabi ko, nag-cut ng budget, so nagbawas ng hoy-taya. At ngayon, 1 tao sa kusina, 5 na lang sa baba, at 6 na lang kami sa taas. Ayun. So, yun yung in general na ginagawa ng isang caregiver, nursing assistant yan, siren hoy-taya. Kasi minsan, ang siren hoy-taya or nurse dito ay binibigyan pa rin ng pasyente. So, dito lang yung tayo magkakaiba. Kapag nursing assistant ka, hindi ka pa pwedeng magbigay ng gamot. Pero kapag practical nurse ka na, at nakapag-take ka na ng exam kasi dito, bago ka magbigay ng gamot, or bago ka magkaroon ng tawag na to permit, or bago ka, i-allowed na magbigay ng gamot. So, kailangan mag-take ng exam. Yan. So, may exam yung kumbaga license ka dapat na para makapagbigay ng gamot. Hindi lang yun dahil nakapasa ka sa practical nurse, ganyan. So, iba rin yung exam sa gamot. So far, dahil practical nurse na ako at nakapasa na rin ako dyan sa test ng gamot. So, nagbibigay na rin ako ng gamot. Actually, madali lang naman kung hindi ganun ka-toxic yung pasyente. And then, kapag walang close monitoring or walang critical na pasyente, so, hindi naman ganun kahirap. Mahirap lang talaga siya kasi pag may pasyenteng monitoring, tapos syempre kailangan mong tumawag sa doctor or sa relatives, ganun. So, yun lang, syempre, alam niyo na kung bakit mahirap dahil finish, ganun. Pero yung pagbibigay ng gamot kasi dito, nakabag na siya. Bali, from pharmacy, naka-ready na yung gamot. Nasa isang bag na siya. Nandun na yung mga halo-halong gamot. Or kung may mga bagong order, nilalagay na lang sa isang doseti na nakabukod. Hindi pa siya nakasama dun sa tinatawag na Anya Pussy. Or yung sa plastic. So, meron ganon. Tapos, naka-ano na rin naman siya. Naka-organize naman siya. Siyempre, dito may inhaler. Usually naman sa home care, hindi naman tayo nagbibigay talaga ng ang meron lang kami heparin o heparini, insulin yan. Pero yung mga other pang IV meds, so wala tayo yan masyado sa home care. Ayan. And then kapag ka night shift ka, yun nga, 3 lang kayo sa night shift. So, yung night shift usually nag-i-start ng 9 p.m. or 8 p.m. hanggang 6 a.m. ganyan. Or 7 a.m. So, 3 lang kayo, isa sa baba. Kasi sa amin, first and second nga, isa sa baba, isa sa taas. Tapos, may isa kayong kasama na siya yung maglalaban ng damit. Siya yung magpiprepare ng pang-almusal kinabukasan. Yun. So, ganun. Medyo, nakakatakot lang din sa gabi kasi nga, well, peaceful siya kasi syempre, tulog na yung mga pasyente, monitor mo lang, titignan mo kung humihinga ba yung pasyente or baka usually, yung mga naglalakad, sila yung mga risk. Sila yung risk sa fall. Kaya, yan, lalo pagka, for example, galing sila sa bed, tapos biglang tumayo, pumunta ng, CR. So, yun ang kailangan i-check mo. Kailangan matalas din yung tenga mo, marinig mo na pag may kalabog, ganun. So, kailangan puntahan mo yun agad. So, yun ang ginagawa sa nursing home care. Ayun nga pala, habang nung time na yun, di ba, nursing assistant ako,
dumating dito. So, nag-aral kami para maging practical nurse. So, may oras naman. Kasi online class kami yung iba hindi Alam ko face-to-face. Pero kami, online class. So, pagka oras ng klase namin, magpapaalam lang kami. Tapusin namin yung dapat tapusin. Tapos magpapaalam kami. Ibibili namin kung ano pa yung mga naiwan na trabaho. So, yun lang naman. Yan, that's all. And, once again, Sherlyn, thank you so much sa tanong mo. Sana nasagot ko yung tanong mo. At kung may other question pa, huwag mag-hesitate na mag-message or mag-comment lang dito sa YouTube channel ko. Thank you so much again. And Happy New Year, guys! Happy New Year sa mga naghihintay dyan. Sana may good news. At sa mga nagbabalak, kaya natin yan. Fight lang. Go for the dream. Ayan. So, yun lang po. Thank you so much. Just, good vibes, good vibes, good vibes. Kahit, wag may stress. Wag may stress. Pero ako mukha kong stress. Pero, yan, good vibes lang, guys. Love you all. Bye-bye. Thank you so much for supporting my YouTube channel. Thank you, thank you. Love you all. Bye-bye.